Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Meralco Avenue sa Pasig City. Pupunta tayo dito sa loob ng Metro Walk property at magbibigay tayo ng update sa iba't ibang mga projects na balak na itayo dito. Una, alam naman natin na dito itatayo ang Metro Manila Subway Ortigas Station. Hanggang sa ngayon hindi pa nga nasisimulan ang Ortigas Station ng Metro Manila Subway na itatayo dito sa loob ng Metro Walk property. So ayan guys, hindi pa rin nadi-demolish ang mga building dito sa Metro Walk. Baka next year pa siguro itatayo ang subway station. Anyway, hindi pa man nasisimulan na itayo ang subway station dito. Marami pang ibang mga project na nakaplano na itayo din dito. Medyo malawak din kasi itong Metro Walk property. Nasa 18 hectares din ang lawak nito. May proposal nga na lumabas last year na magtatayo daw ng super tall building na i-connect sa Metro Manila Subway Station. Wala na tayong balita doon kung matutuloy pa ba yung super tall building na itatayo dito. Isa pang lumutang na project na itatayo din dito. Ayon pa sa LCS Group, balak na nila na gawin ito na bagong Little Koreatown. Hanggang sa ngayon nasa plano pa rin ang proyekto na yan. At ngayon naman ang pinaka-latest, may isa na namang balak na project na itayo dito. Ayon pa sa PBA o Philippine Basketball Association, balak nga nila na magtayo na ng sariling PBA arena na matagal na nakaplano noon pero hindi rin natuloy. At ngayon nga muling binuhay ang proyektong yan. Ayon pa sa PBA, nakikipag-usap sila sa LCS Group ang nagmamanage dito sa Metro Walk property na dito itayo ang bagong PBA arena. Ayon pa sa Philippine Basketball Association, nasa 70 to 80% na posibleng matuloy ang proyektong yan. Pero sa ngayon nga naghahanap pa sila ng possible location kung saan itatayo ang bagong PBA arena. At dito nga sa Metro Walk, ang isa sa mga napili nilang lugar na pwedeng itayo ang bagong indoor arena ng PBA. Ayon pa sa PBA, may nakausap na rin sila na kontraktor na gagawa ng arena kung sakali man na matuloy ang proyektong ito. Ang LCS Group ay isa sa mga company ng businessman at politician na si Luis Chavez Singson. Ayon pa sa latest update, patuloy pa ang pag-uusap ng PBA at ng LCS Group kung posible nga ba na dito itayo ang bagong PBA arena sa Metro Walk. Ilang buwan nang nakaraan, nag-announce din ng UAAP na magtatayo din sila ng sariling UAAP Arena sa Pasig City. Ang possible location naman ng bagong UAAP Arena, doon itatayo sa Amang Rodriguez Avenue sa May Rosario, Pasig City, sa tapat lang ng Bridgetown East. Dito sa likod makikita natin ang Metro Tent, isang events place. Pero malawak pa ngayong area dito sa likod ng Metro Walk at pwede pa talaga magtayo dito ng isang indoor arena.
So abangan natin kung matutuloy ba ang pagtatayo ng PBA Arena dito sa Metro Walk na malapit lang sa Ortigas Center. Wala pang specific na design o kung ilan ang capacity ng bagong arena dahil nga nasa planning stage pa lang ang proyektong yan. Kapag nagsimula na itayo ang Metro Manila Subway Station, i-demolish na itong buong Metro Walk property at mas lalo pang luluwag yung area. Abangan natin kung alin na mauuna na itayo, ang PBA Arena ba o UAAP Arena. So ayan guys, nandito yung information ng Metro Manila Subway Ortigas Station. May pasilip na rin dito kung ano magiging design ng station. Sa ngayon nga ay ongoing na ang pagtatayo ng Metro Manila Subway Shaw Boulevard Station. Mula doon papunta dito yung tunnel boring machine. So ayun guys, doon sa may Capitol Commons, itinatayo ngayon ang Shaw Boulevard Station. Update naman tayo sa iba't ibang mga bagong development dito sa Ortigas Center. Ito na pala yung Sapphire Block, bagong residential condominium ng Robinsons. Malapit nang matapos. Sa tingin ko, kailangan na ng buong Ortigas Center na magkaroon ng major redevelopment. Ayan, makikita naman natin, medyo luma na talaga yung mga sidewalk dito at iba pa mga public spaces. Madadaanan natin ang Ortigas Park, medyo maliit lang yung area nito. Medyo luma na rin at kailangan na rin ng major redevelopment. Dito sa Ortigas Center, magkahalo na yung mga lumang building at mga bagong building. May mga bago at modern building rin naman dito, katulad nitong The Podium.
Kailangan na talaga na mag-renovate ang buong Ortigas Center, napapag-iwanan na sila ng BGC. May mga glass buildings na rin dito. May mga bagong residential condominium at yung iba pa nga ay ongoing pa ang construction. Isa sa napakagandang puntahan dito sa Ortigas Center ang The Podium Mall. Napakaganda naman talaga ng design ng mall na ito. Meron na dating lumang Podium Mall pero nagkaroon nga ng redevelopment. Nirenovate yung lumang Podium Mall at ngayon ay naging modern na at dinagdagan ng 2 office towers. Puno na ng Christmas decorations dito sa loob at meron pang giant Christmas tree. Pwede talaga natin ay pagmalaki ang Podium Mall dahil napakaganda nito. Anyway, sabi ko nga kanina, meron ding mga ongoing projects na ginagawa sa ngayon. Isa sa mga project na yan, ang The Galleon. Ito ay 2 building, isang residential tower at isang office tower. So ayan guys, ito na ang latest na progress sa The Galleon project. Ang MRT4 project nga pala, wala na rin tayong balita sa proyektong yon. Isang bagong railway line mula dito sa EDSA hanggang sa Taytay Rizal. Anong masasabi nyo sa mga bagong development dito sa Ortigas Center? Anong reaksyon nyo na posibleng dito rin sa Ortigas itatayo ang bagong PBA Arena kung sakali man na matuloy ang proyekto niyan? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.